Hi guys, welcome to this channel. This reading is for fire signs. Energy of fire signs around this time. You are active. Meron kong ginagawa eh. Pwedeng witchcraft. Or you're using your tools. Kung hindi man witchcraft, you're using your tools. This is your main energy. Meron kang ginagawa na you're using your tools or pwedeng hindi yan witchcraft yung ginagawa mo. So meron ka talagang tools na ginagamit. Fire sign. Clarify by the devil. Ito yung tools mo para mas stagnant itong mga yung gusto mong manipulate sa'yo, yung gustong yung paniwalain ka ng mga lies and deceptions and manipulations nila na yung nag-uutos sa isipan mo, gusto mong mas stagnant sila. So you're using your tools para hindi sila makapag-utos sa isipan mo, para hindi na sila magawa ng deceit sa'yo, spiritually, mga ganun. And you're a risk taker. You take a leap of faith. You are fearless and hindi ka nagja-juggling and meron kang mga kaaway ngayon. Pero matapang ka na lumalaban sa mga kaaway mo. Kaya pala ginagamit mo yung tools mo. Pero hindi yan witchcraft. Kinlarify ko na, pinaklarify ko yun. Kung kaya hindi nila makuha yung sayo. Hindi nila makuha yung sayo, hindi nila maagaw, hindi nila manakaw yung sayo, fire sign. Dahil may ginagamit ka na tools, hindi yan witchcraft yung ginagawa mo, hindi yan black magic. A prayer. Panalangin to. Nananalangin ka kay Jesus Christ. Hindi yan mga orasyon, hindi yan orasyon. Hindi yan hindi yan mga enchantments, hindi yan incantation. Hindi yan black magic. Pinaklarify ko yun eh. Prayer. That's a prayer. Powerful ang prayer. No? At ang makapagpagana lang yan ang papakinggan ng God, syempre, yung mga nasa side ng God. Hindi yung mga followers ni Satanas. Kasi pag followers ni Satanas, si Satanas ang sumasagot sa kanilang prayers. Hindi yung God. And meron kang iniiwasan, may gusto kang layuan, iwasan. Kasi ayaw mag-invest yan. Baka pinipilit ka niya mag-invest o maging giving ka sa kanya, no? May ginagawa siyang mga deceit pa para maging giving o mag-invest ka sa kanya. Baka ginagawan ka niya ng witchcraft para mag-invest ka sa kanya. May iwas ka.
You're attractive and goal-driven and very positive and charismatic, fire sign. And this is your main energy, Page of Wands and King of Cups. Ay, napaka-goal-driven mo na. Yung ginagawang pag-e-effort to, continuously, siguro sa work mo or sa pag-gamit ng tools mo para dipinsan yung sarili mo. Para protektan mo yung sarili mo. Which is prayer. Yan ang tools mo. Prayer, panalangin. For information, ito ang next na mangyari, oh. May mamatay. May mamamatay to. Mayroong mamamatay. Magkasakit siya, mahirapan, mamamatay. Or pwede ma-left out in the cold, mamamatay. O mahirapan, magkasakit, mamamatay. Yan, ito yung nauna yun. Ito yung nahuli, yung sa ilalim yun. Ito ang mamamatay. Yung nagpa-delay to. Nagpa-delay sa siguro sa mga goals mo, sa plano mo, or kung meron kang person, na distant person. Yan ang gumagawa ng deceit para ma-delay yung inyong union, no? Or kung ano may nakadistance sa'yo. Pwedeng person or kung ano may nakadistance sa'yo. Yan ang nagpa-delay, yan ang mamatay. No? Of course, mapatay ng God yan. Bakit niya nagpapadelay? Witchcraft ang ginagawa niya. Ikaw hindi ka gumagawa ng witchcraft. Hindi yan witchcraft yung ginagawa mo dito. Sa mga gumagawa ng witchcraft, hindi sa inyo tong energy. Ganun lang yung kasimple. Yung mga hindi gumagawa ng witchcraft, yun ang mga possible na makarelate sa reading nito, guys. Kasi pinaklarify ko na to kanina eh. So hindi makarelate, better next time. Susunod na reading, baka makarelate kayo. Sa mga gumagawa ng witchcraft, ito kasi hindi gumagawa to ng witchcraft yung nakuha ng reading dito. Okay? Baka dipinsa lang yun sa kanya. Yan. Baka kung gumagamit ka man ng mga prayers, mga ganun, ay mga dipinsa lang. Baka hindi mo alam yung mga dipinsa na orasyon eh. Kahit mga dipinsa lang. So prayer na yung ginagawa mo, prayer. No? Yan ang tools mo, prayer, panalangin. Ito yung nagpapadelay. Oh. Kaya papatayin para hindi na niya mapadelay, hindi na niya mapatenga, o hindi na siya makagawa pa ng mga deceit. No? Sa kung ano man yung ginagawa niya ng deceit para madelay. Yan. Ito ang tungkol dyan sa mamamatay niyan. Actually ngayon, masaya siya. Ang saya niya. Positive na positive siya. Hindi niya in-expect mamatay na pala siya. At may experience na pala yung impyerno. Natural, may impyerno yan. Witchcraft yung ginagawa niya. Tuwang-tuwa pa yan sa kanya. Kasi nga, buhay pa eh. Pero pag namatay na yun, yun na. Doon na yun mag-umpisa yung hiyaw-hiyaw yun sa impyerno. Totoo yan. Bakit hindi siya mag-hiyaw-hiyaw sa impyerno? Mga deceit yung ginagawa niya. Gusto niya nakawin yun sa'yo. Mayroon siyang pinapadala yung witchcraft ng ginagawa niya. Mangkukulam daw yan. Pinaklarify ko kung mangkukulam itong 3 of Wands na to na mamamatay. Mangkukulam.
siya ay mangkukulam. Ha? Ayan na yun. Ito na yun. Wala. Thank you. Ito ang next na mangyari after na mamatay nitong nagpapadelay. Hindi siya titigil lang hanggat hindi pinapatay ng gano'n. Siyempre, God ang papatay dyan. Kasi mangkukulam nga yan, di ba inuutos pa nga nga sa Bible yan, patayin ang mamangkukulam, mambabarang manggagaway, di ba? So yan. Hindi na kasi yan sinasagad. Sila ay followers na ng Diablo or alagad ng Diablo yung mga guys. So, Two of Swords. Hindi din yan sila matawag na anak ng Diyos. Sila ay anak na ni Satanas. Kahit anong pilit nila, hindi nga eh. Hindi sila tatanggapin ni Jesus Christ. Bakit? Siyempre, makukulam yan. So, Two of Swords in reverse. Na anak ng Diyos. Paano sila maging anak ng Diyos? Makukulam sila. Nagsiserve sila kay Satanas. Paano sila matawag na anak ng Diyos? Diba? Pinapapatay nga ng gadi. So, Two of Swords in reverse. Yan guys. So, hindi ka na ma-stuck. Yan. Makarecover ka na sa pagka-stuck. Or hindi ka na ma-confuse. Hindi ka na maging unsure. Hindi na maging madilim ang buhay mo. Hindi na maging clouded ang judgment mo. Hindi na maging clouded ang isipan mo. Hindi ka na matitangga. Kaganyan. Darating sa'yo fire signs. Person na walang strength. Yan. Pero, ano to, superior ha? In a stable relationship or stable lang talaga siya. Darating to para makikita kayong dalawa or kaya mabuo kayong dalawa. Or magkaroon ng completion. Kasi magkaroon ng completion. Pero ano to ha? Superior siya. Hindi siya pigil. Hindi siya ma-dominate. Hindi siya magpa-manipulate. Pagkaganyan. Hindi siya magpa-manipulate. Alam mo yung gusto siyang pigilan, kontrolin, pigilan, like mga deceit, witchcraft, mga spells, mga tigalpo, mga ganyan, o kulam nila, o ano man ginagawa dyan. Hindi siya magpa-manipulate, hindi siya magpa-control, hindi siya magpa-limita sa iba, hindi siya magpa-dominate. Yan. Para mag-end na yung cycle na yung may nang mamanipulate sa inyo at mapatay na. Mayroong heart attack eh. Siguro. Yung mamanipulate sa inyo, sa'yo. Kung may person ka, baka pati yung person mo. Kasi dalawa, hindi ito yung minamanipulate. Pwede ikaw lang din. Gusto nilang manipulahin. Oh, di ba may kaaway ka? Gusto kong kontrolin, manipulahin. Ay, hindi yan yung mamatay na. Yung throws. Hindi yan yung heart attack. Pwedeng para magkita na kayong dalawa. Yan ata yung person, kung meron kang person na maring ex mo to, yan o, ex mo na, kung may ex ka, na, ex mo daw yan, magkikita kayong dalawa. Ayun o, ex mo yan, magkikita kayong dalawa. Gusto mo pa ba yung magkita ka ng ex mo?
mukhang, pareho kayong dalawa na minamanipulate, tinatempt, sininda ng mga, alam yung mga pang-control, pwedeng devil or mga spell, yung mga, kaya gusto nilang kontrolin kayong dalawa. O may mga temptations, kasi yun pala may mga gumagawa ng witchcraft, no? Mga ganun, o mga may gustong mangontrol sa inyong dalawa para hindi kayo magkatuluyan. Yan. Magkikita kayong dalawa niyan. Yan ang person na kung ano yung na-experience mo, na-experience na din. Kung ino-oppress ka, ino-oppress din siya. Kung may mga na-atake sa'yo ng witchcraft, siya din, ina-atake din ng witchcraft. Kung may nagtitempt sa'yo, may nagtitempt din sa kanya. Yan, no? Pero kayong dalawa. O baka kasi pwede din na nasasaktan yung puso niya ngayon, pwede din, or ex mo daw clarify ko na yan. King of Pentacles and Queen of Swords. Magiging masagana ang buhay ninyong dalawa, magiging prosperous and ma-provide niyo yung pangangailangan ninyo. Maging a good provider kayo, ganun. Hardworking, at may boundaries. Makapag-set kayo ng boundary. Kasi importante din yun na makapag-set ka ng boundary, di ba? Maging ka na, pwede makapag-asawa ka na. Pagka dumating na sa point na magsama na kayo, ganun. Decide na kayo magsama, ganun. And wala na yung makapang-manipulate sa inyo. Or wala nang makapang-control. Wala nang makapang-cross ng boundary nyo. Yan. Na mga abusive. Kadalasan naman kasi nang-cross ng boundary ng iba. Yun na yung mga abusive, mga narcissistic. At alam nyo kung ano yung palatandaan na narcissistic yung isang tao. Hindi mag-sorry yan kahit siya may kasalanan. Hindi niya magawang mag-sorry yan. Hindi niya magawang manghingi ng pasensya. Yun ang palatandaan na yan ay narcissistic yung tao na yan. Yun. Ito ang next na mangyari sa buhay mo naman. Ito kasi wala akong tinanong dyan eh. Ito ang next na mangyari sa buhay mo, fire sign. Tuloy-tuloy na yung pag-i-effort mo, pagtatrabaho, ano man yung gagawin mo. Tuloy-tuloy yan. You will keep doing your work. Kung pag-i-effort, kung pwedeng kung magkaroon ng communication or connection or pag-uusap sa inyo ng person na yan, ng ex mo. Tuloy-tuloy na yung pag-e-effort mo. Tuloy-tuloy na yung pag-e-effort niyo sa isa't isa. Yan. Na hanggang sa makabuo na kayo ng pamilya. Hanggang sa, tuloy-tuloy na yan. Amuhay kayo ng masaya, peaceful, fulfilled, and contented. Para kayong contented sa piling ng isa't isa. Yan, magkakaanak pa kayo niyan. Possible. Depende sa inyong situation. And Eight of Wands. Meron daw cold, and vicious. Wala akong tinanong dito. Merong cold and vicious na magsisend. May isisend siya para
hindi ka mag-offer ng cup of love or si person mo sa'yo, hindi mag-offer ng cup of love para hindi kayo may magsisend ng attacks. So, be careful. Be aware. No? Be aware. Be aware. Merong magsisend ng attacks para hindi kayo makapag-umpisa ng committed relationship. Mga alagad ni Satanas yan. Pinapairal ng mga inggit. Mga followers ni Satanas yan. Mga gumagawa ng ganyan. Para hindi ka mag-offer ng cup of love sa person mo or para hindi mag-offer sa'yo ng cup of love yung person mo. Para maging cold ka sa person mo. Para maging cold sa person mo sa'yo. May mga ganong deceit. Pero for sure, hindi na yan. Tagumpay yung mga kaaway na yun. At mayroon mamamatay na din na alagad ni Satanas. Apprentice ng Satanas. Follower ni Satanas. Tuwa siya ngayon, no? Pero mamatay na pala siya. Paunaw na pala para parusahan na siya sa impyerno. Ang buhay ng tao, hindi niyo masabi. Sa totoo lang. Sinasayang na yung panahon nila dito sa mundo. Naman nandito pa sa mundo instead na kabutihan ang gagawin dahil pansamantala lang buhay dito sa mundo. Alam yung pinapairal nila selfishness, greediness, inggit nila. Gumagawa ng mga injustice, pangulang pa. Ano yung mangyari sa kaluluwa nila niyan sa kabilang buhay? Lalo na yan. Natural, may impyerno yan. Wala nang question yan. Wala nang no doubt. Kasi nasa Bible yan. May warning naman ang God yan. Alangan ng masave yan. Pangkungulam ginagawa yan. King of Swords. Hermit. Alangan di may impyerno yan. Pangungulam ginagawa niya, no? Sasabi ko lang kung ano yung totoo. Pangulam, pambabarang, panggagaway, same lang yan. May impyerno ka talaga. Yung kaluluwa ang pag ganyan ang gawain mo. King of Swords. Gusto ko niyang kontrolin. Nitong mag-send ng attacks na to, gusto ko niyang kontrolin para manahimik ka lang, i-isolate mo yung sarili mo. Gagawin ka nga niya na cold di ba? Gusto ko niyang, under sa control niya, ma-overpower ka niya, ganyan. Pasunurin ka niya sa will niya. Tanggalan ka niya ng free will. Ikaw yung malungkot. Siya nagsasaya, no? Kung siya ba yan? Siya yung mag-send ng attacks. Siya. Atakayin ka niya. Hindi niya alam na mamatay na pala siya. Salbahe. Malungkot siya ngayon, Ito talaga ang rason kung bakit atakihin ka niya Mag-send siya ng mga attack kasi para hindi ka makapag-umpisa ng committed relationship, hindi ma-attract yung opportunities, money. Hindi ka makapag-umpisa ng tumira sa bahay na yan with your person para hindi kayo makabuo ng pamilya ng person mo, ng ex mo. Magsasend siya ng mga lies, deceptions, manipulations, illusions, isipan mo, gawin ka nga niyang cold. Yan, kung i-allow mo yan, gawin ka niyang cold sa person mo, magalit ka, mainis ka, maging cold ka sa person mo, or ano pa yung kanina? Lumabas na yung kanina Binalik ko kasi, nandun yung kanina. So yan. From this moment, life has begun.
from this moment. You are the one right beside you. Nako. Dahil sa may isento sa'yo na consistent na attacks, ma-restrict ka. Ma-manipulate yung isipan mo. Yung masinda ng lies, deceptions, illusions, yung isipan mo. Yun ang mag-restrict sa'yo. Nako. Kaya siya patayin. Di ba? Matay naman siya eh. Pag namatay yan, mawala na yan. Kasi hindi na tuloy-tuloy. Kumbaga matigil niya pang-atake niya. Hindi na siya makapangkarga. Pag namatay na yan. Nangontrol siya ng buhay mo, no? Ang witchcraft niya, no? Di ba, fire sign? Mamatay naman yan, eh. Mamatay na yan. Tuntua siya ngayon, no? Ay, nako. Ito ang next na mangyari sa'yo. Makip mo yun sa'yo. Hindi niya makuha yun sa'yo, fire sign. Kaya kanyan ina-atake ng witchcraft niya. Gusto niyang kunin yung para sa'yo, for sure. Gusto niya gawin yun sa'yo, or else gusto niya agawin yun sa'yo. Gusto niya nakawin yun sa'yo. Baka person, may ex mo, gusto niyang pasakan niya. And makapag-take ka na ng action, maging excited ka na mag-take ng action, and makip mo na yun sa'yo. So, ibig sabihin, kung ano man yun sa'yo, kung para talaga sa'yo to si ex mo, you will be together. Yan. So, ayan, ito na lamang for fire sign.